Alam mo ba na maaring attractive ka na sa mata ng mga babae? Pero hindi mo lang napapansin? Tigilan mo muna yung pag-scroll mo. Kasi ang video na to ay magbabago ng perspective mo tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging attractive. Hindi ito tungkol sa itsura, hindi ito tungkol sa pera, at lalo na hindi ito tungkol sa pagpapanggap na iba ka. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga subtle signs na ina-appreciate ka na pala ng mga babae sa paligid mo. Pero dahil focused ka sa maling bagay, hindi mo nakikita. Pero gusto kong sabihin sa iyo ito. Kung naghahanap ka ng validation mula sa ibang tao, mali na agad ang approach mo. Ang tunay na attractive na lalaki, hindi niya kailangan ng confirmation. Alam niya kung sino siya. Pero dahil nandito ka na, turuan kita kung paano mo malalaman na may something special sa iyo na nakikita ng mga babae, kahit hindi mo pa nare-realize. Kaya makinig ka ng mabuti. Baka ikaw pala yung tipo ng lalaking hinahanap nila, pero natatakpan ng insecurity at self-doubt mo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Alam mo yung feeling na parang invisible ka? Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo parang hindi ka napapansin. Nakikita mo yung ibang lalaki, yung mga malakas ang loob, yung mga palangiti, yung mga laging may ka-text. Tapos ikaw, parang background character lang sa sarili mong buhay. Nakaka-frustrate, di ba? Gabi-gabi, iniisip mo kung ano ba ang kulang sa'yo. Tinitingnan mo yung sarili mo sa salamin at nagtatanong, bakit parang ang dali lang para sa iba, pero sa akin parang ang hirap? Sinubukan mo ng mag-gym. Bumili ka na ng bagong damit. Nag-invest ka sa grooming. Pero bakit parang walang nagbabago? At ito pa yung mas masakit. Makikita mo yung mga lalaking hindi naman kagwapuhan, hindi naman mayaman, pero bakit sila yung may kasama? Bakit sila yung kinakausap ng mga babae na gusto mo ring makausap? Nagiging insecure ka? Nagsisimula kang mag-compare. At unti-unti, nawawala yung confidence mo. Ito yung reality ng karamihan sa mga lalaki ngayon. Nakakakulong sa cycle ng self-doubt. Akala nila kailangan nilang maging perfect bago sila maging attractive. Akala nila kailangan nilang mag-pretend, mag-flex, mag-show off. Pero alam mo ba kung ano yung ironic dito? Yung mga lalaking desperadong magpansin, yun yung hindi napapansin. Yung mga lalaking sobrang focused sa validation mula sa ibang tao, yun yung walang nakukuhang validation. Kasi ang tunay na attraction, hindi naman yan based sa external things. Hindi yan dahil sa itsura mo lang o sa dami ng pera mo. Ang tunay na attraction, nanggagaling sa kung sino ka bilang tao. Sa kung paano ka kumilos. Sa kung paano mo dala ang sarili mo. At dito papasok yung problema. Karamihan sa atin mali ang focus. Focus tayo sa pagiging enough para sa iba. Pero hindi tayo focused sa pagiging enough para sa sarili natin. Focus tayo sa kung ano yung kulang sa atin. Pero hindi tayo focused sa kung ano yung meron na tayo. At ito yung nakakasakit na totoo. Yung insecurity mo, yung self-doubt mo, yung constant comparison mo sa iba, yan yung nakakasira ng attraction mo. Kasi walang babae ang ma-attract sa taong hindi confident sa sarili niya. Walang babae ang ma-attract sa taong palaging naghahanap ng approval. Ito yung harsh truth na kailangan mong marinig. Ang biggest enemy mo hindi yung ibang lalaki na mas gwapo, mas mayaman, mas matalino. Ang biggest enemy mo ay yung sarili mong takot na hindi ka enough. At habang nandyan yung takot na yan, hindi mo makikita yung mga signs na attractive ka na pala. Bakit ba tayo ganito ka-attached sa idea ng pagiging attractive sa mata ng iba? Isipin mo, bakit sobrang importante sa atin na may mag-like sa atin? Bakit kailangan nating i-prove na may value tayo? Sagot, kasi mula pagkabata, tinuruan tayo na ang worth natin ay nakadepende sa opinyon ng iba. Tinuruan tayo na kailangan nating mag-excel para ma-appreciate. Kailangan nating maging somebody para maging worthy. Sa school, yung mga matalino yung pinapansin. Sa palaruan, yung mga athletic yung popular. Sa barkada, yung mga malakas ang dating yung leader. At unti-unti na kondisyon ang utak natin. Kailangan kong maging special para maging worthy ng attention. Pero ito yung problema. Yung attachment na yan sa external validation, yan yung sumisira sa atin. Kasi habang dependent ka sa validation ng iba, hindi ka magiging tunay na confident.
Habang kailangan mo ng confirmation na attractive ka, hindi ka magiging attractive. Ito yung paradox. Yung mga lalaking desperado na magustuhan, yun yung hindi nagugustuhan. Yung mga lalaking hindi nag-iisip kung gusto ba sila o hindi, yun yung palaging may nagkakagusto. Bakit? Kasi yung lalaking hindi dependent sa validation, yan yung lalaking may inner peace. Yan yung lalaking comfortable sa sarili niya. Yan yung lalaking hindi nagbabago depende sa kung sino ang kausap niya. At yan yung tunay na attractive. Pero karamihan sa atin, hindi natin nakikita yan. Kasi nakafocus tayo sa external signs ng success. Magandang damit, magandang katawan, magandang car. Akala natin yan yung magpapa-attractive sa atin. Pero totoo, yun yung decorations lang. Yan yung icing pero hindi yan yung cake mismo. Yung cake, yung substance, yung character mo. Yung kung sino ka when nobody's watching. Yung kung paano ka tumatrato sa mga taong walang makukuhang benefit sa'yo. At ito yung kailangan nating intindihin. Ang attachment natin sa pagiging attractive ay rooted sa takot. Takot na mag-isa. Takot na hindi ma-appreciate. Takot na hindi maging enough. At yung takot na yan yung nagko-control sa buhay natin. Yan yung nakakapag-dictate ng decisions natin. Yan yung nakakapag-prevent sa atin na maging tunay na version ng sarili natin. Kasi pag takot kang hindi ka magugustuhan, mag-a-adjust ka, magpe-pretend ka, magiging people pleaser ka. At yung version ng sarili mo na yan, hindi yan attractive. Kasi yan hindi authentic. Ang babae, alam nila yan. Nararamdaman nila pag nagpe-pretend ka. Nararamdaman nila pag trying hard ka. Nararamdaman nila pag desperado ka. At yan yung instant turn-off. Kaya ang kailangan natin, hindi pag-add ng external things. Ang kailangan natin ay pag-detach sa need for validation. Ang kailangan natin ay pag-focus sa sarili natin. Not for the approval of others but for the development of ourselves. Ang kailangan natin ay pag-realize na ang worth natin ay hindi dependent sa kung ilan ang nag-like sa atin. Ang worth natin ay inherent. Existing na yan bago pa tayo ipanganak. At pagdating sa attraction, ito yung ironic truth. Kapag tumitigil ka ng maghanap ng validation, dun ka nagiging tunay na attractive. Kapag okay ka na kahit walang pumansin sa'yo, dun ka nagiging pansin. Kapag hindi ka na nag-iisip kung attractive ka ba o hindi, dun ka nagiging attractive. Kasi yung confidence na yan, yung inner peace na yan, yun yung nakikita ng mga babae. Yun yung naaakit sa kanila. Ang mga Stoic philosophers matagal na nilang alam ang secret na to. May sinabi si Marcus Aurelius, ang emperor ng Rome na naging pilosopo, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung sino ang mag-like sa'yo. Hindi mo kontrolado kung ano ang perception ng iba sa'yo. Pero may kontrolado ka, ang sarili mong mind, ang sarili mong character, ang sarili mong actions. At dito nagsisimula ang tunay na power. Yung mga ancient Stoics focused sila sa virtue, sa pagiging mabuting tao hindi dahil may manonood, kundi dahil yun ang tama. Si Epictetus, isang dating slave na naging philosopher, nagsabi, "Don't explain your philosophy, embody it." Ibig sabihin, huwag mo na i-explain kung bakit ka dapat magustuhan. Ipakita mo lang kung sino ka through your actions. Ito yung fundamental difference ng attractive at hindi attractive na lalaki. Yung hindi attractive palaging nag-e-explain, palaging nag-justify, palaging nagde-defend sa sarili niya. Yung attractive, tahimik lang, gumagawa lang ng tama, living by his principles. Hindi niya kailangan ng social media validation. Hindi niya kailangan ng constant reassurance. Hindi niya kailangan na sabihin sa buong mundo kung gaano siya ka-great. Kasi alam niya ang totoo. Ang character hindi yan sinasabi. Yan ay ipinapakita. Ang Stoics tinuruan tayo ng concept ng premeditatio malorum or negative visualization. Ibig sabihin mag-isip ka ng worst case scenario para hindi ka ma-shock pag nangyari. Applied sa attraction, isipin mo na rejected ka. Isipin mo na walang magkakagusto sa'yo. Isipin mo na mag-isa ka forever. Takot ka ba? Malamang. Pero ito yung magic ng practice na to. Pag naisip mo na yung worst case, pag na-accept mo na kahit yun ang mangyari, okay ka pa rin. Doon mo nare-realize na hindi mo pala kailangan ng validation ng iba para maging okay. At yung realization na yan yung nagiging foundation ng tunay na confidence. Si Seneca, another Stoic philosopher, nagsabi, "A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials."
Ibig sabihin yung rejections mo, yung failures mo, yung heartbreaks mo, lahat yan ay lessons. Lahat yan ay opportunities para maging mas matatag, mas mature, mas developed version ng sarili mo. Pero karamihan sa atin, tinatakbuhan natin ang pain. Iniiwasan natin ang rejection. Kaya hindi tayo lumalaki. Ang Stoic, tinatanggap ang pain, tinatanggap ang rejection. Kasi alam nila na yan ang path towards growth. At yung growth na yan, yan yung nakikita ng mga babae. Hindi yung lalaking perfect. Hindi yung lalaking walang problema. Kundi yung lalaking may problema pero hindi binabaligtad ng problema niya. Yung lalaking may failures pero hindi sumusuko. Yung lalaking may pain pero hindi bitter. Yan yung attractive. Kasi yan yung sign ng strength. Hindi yung superficial na strength na lagi kang happy at positive. Kundi yung deep strength na kahit nahihirapan ka, tuloy ka pa rin. Ang Stoicism, hindi yan religion. Hindi yan magic. Yan ay philosophy of action. Ang Stoic hindi nag-a-assume na magiging okay ang lahat. Ang Stoic ginagawa ang kailangan niya gawin, then accepts whatever outcome. At yan yung approach na kailangan natin sa attraction. Gawin ang kailangan mong gawin. Maging mabuting tao. Mag-improve. Mag-develop ng skills. Mag-build ng character. Then tanggapin kung ano man ang resulta. Pag may nagkagusto, okay. Pag wala, okay din. Kasi ang worth mo ay hindi dependent sa kung ilan ang nag-like sa'yo. Ang worth mo ay dependent sa kung gaano ka ka-align sa virtues mo. Sa kung gaano ka katapang na maging sarili mo kahit walang sumusuporta. At yan yung pinakamagandang paradox ng lahat. Pag hindi ka na nag-iisip kung attractive ka ba o hindi, dun ka nagiging pinaka-attractive. Paano ba natin ito isasagawa sa totoong buhay? Narito ang mga concrete signs na attractive ka na sa mata ng babae at kung paano mo ito mapapahusay through daily practice. Sign number 1. Nirerespeto mo ang sarili mo. Ito yung pinaka-fundamental. Ang babae, attracted sila sa lalaking may self-respect. Yung lalaking alam ang worth niya. Yung lalaking hindi basta-basta nagka-compromise sa values niya. Paano mo malalaman na nirerespeto mo ang sarili mo? Simple, may boundaries ka. Kapag may nagsabi ng something disrespectful sa'yo, hindi ka tumatawa lang. Sinasabi mo na hindi okay yon. Kapag may nangaabuso sa goodness mo, hindi ka nagpapaabuso, lumalayo ka. Kapag may trabahong against sa values mo, hindi mo tinatanggap kahit malaki ang bayad. Ito yung mga small decisions na everyday nagpapakita kung gaano mo nirerespeto ang sarili mo. At ito yung napapansin ng mga babae. Kasi pag nirerespeto mo ang sarili mo, nirerespeto mo rin sila. Pag alam mo ang worth mo, makikita mo rin ang worth nila. Kada umaga bago ka bumangon, tanungin ang sarili mo, ano ang gagawin ko ngayong araw na aligned sa values ko? Kada gabi bago ka matulog, tanungin ang sarili mo, may ginawa ba akong today na against sa values ko? Kung meron, bakit? Paano ko maiiwasan next time? Ito yung practice ng self-accountability. Ito yung foundation ng self-respect. At pag consistent ka dito, makikita ng mga tao sa paligid mo. Makikita na hindi ka basta-basta. Makikita na may principles ka. At yan yung attractive. Sign number 2, kaya mong tumayo mag-isa. Ang babae attracted sila sa independence. Hindi sa yung lalaking palaging may kasamang barkada. Hindi yung lalaking hindi makakasurvive pag nag-isa, kundi yung lalaking comfortable mag-isa. Yung lalaking may sariling mundo. Yung lalaking hindi nangingikil ng attention. Kaya mo bang magkape mag-isa? Kaya mo bang manood ng sine mag-isa? Kaya mo bang kumain sa labas mag-isa? Kung hindi, problema yan. Kasi yung need mo na laging may kasama, yan ay sign ng dependency. Yan ay sign na hindi ka comfortable sa sarili mo. At yung discomfort na yan nararamdaman ng mga babae. Once a week gumawa ng something alone. Kahit simpleng lakad lang sa park. Kahit simpleng kape sa cafe. Simulan mong maging comfortable sa sarili mo. Simulan mong ma-enjoy ang solitude. Kasi yung lalaking comfortable mag-isa, yan yung lalaking hindi clingy. Yan yung lalaking hindi needy. Yan yung lalaking may depth. At yan yung attractive. May kasabihan, you can't love someone else if you don't love yourself first. Totoo yan. Pero mas accurate na sabihin, you can't be with someone in a healthy way if you can't be with yourself in a healthy way. Kaya i-practice mo ang pagiging mag-isa. Hindi para maging loner ka, kundi para maging complete ka. At pag complete ka na, pag kaya mo nang tumayo mag-isa, dun ka nagiging mas attractive sa mata ng mga babae. Kasi alam nila na hindi mo sila kailangan. Gusto mo lang sila. At yung difference na yan, malaki yan. Alam mo yung lalaking walang ginagawa kundi mag-ML.
manood ng Netflix at mag-scroll sa social media, hindi yan attractive. Ang attractive, yung lalaking may pinaglalaanan ng oras niya. Yung lalaking may tinuturing na importante. Yung lalaking may ginagawang meaningful. Hindi kailangan na successful ka na. Hindi kailangan na sikat ka na. Ang kailangan lang, may ginagawa kang passionate about. Pwedeng music, pwedeng coding, pwedeng fitness, pwedeng volunteer work, pwedeng negosyo. Kahit ano, basta may ginagawa ka. Kasi yung lalaking may passion, yan yung lalaking may purpose. Yan yung lalaking hindi boring. Yan yung lalaking interesante kausapin. Identify one thing na passionate ka. Kung wala pa, find one. Then araw-araw mag-allot ka ng at least 30 minutes para dun. Hindi para ipakita sa iba, hindi para mag-flex, kundi para sa sarili mo, para mag-grow ka. At pag nakikita ng mga babae na may ginagawa ka, na may direction ka, na hindi kayong tipong puro tambay lang, attractive yan. Kasi yung passion mo, yan ay indicator ng drive mo. Yan ay indicator ng discipline mo. Yan ay indicator na may substance ka. At yung substance na yan, yan yung nakikita nila beyond physical appearance. Ang babae, mahilig sila sa mga lalaking may mission. Hindi yung mission na world domination, kundi yung personal mission, yung personal goal, yung lalaking alam kung saan siya pupunta, yung lalaking may plan, yung lalaking ginagawa ang kailangan gawin para makarating doon. Yan yung attractive, kasi yan yung sign ng maturity. Sign number 4, hindi ka judgmental. Ito yung underrated sign. Ang daming lalaki judgmental. Ang daming lalaki. Ang taas ng standard sa iba pero sa sarili, hinalakak. Ang daming lalaki, ang bilis mag-criticize, ang bilis mag-condemn, ang bilis mag-judge. At yan yung instant turn-off. Ang babae, attracted sila sa lalaking open-minded. Yung lalaking hindi basta-basta nag-judge. Yung lalaking willing makinig. Yung lalaking may empathy. Hindi ibig sabihin na wala kang opinyon. Meron ka, pero hindi mo sinasaksak sa mukha ng iba. Hindi ibig sabihin na wala kang standards, meron ka. Pero hindi mo ginagamit para mang-down ng iba. Ito yung sign ng emotional maturity. Kaya mong mag-disagree without disrespecting. Kaya mong may opinion without being offensive. Kaya mong mag-discuss without being judgmental. Kada makakakita ka ng something na hindi mo sang-ayon, before you react, tanungin ang sarili mo, bakit kaya ganun ang thinking niya? Ano kayang experience niya na nag-lead sa perspective na yan? Practice empathy. Practice understanding. Hindi ibig sabihin na mag-a-agree ka. Pero at least, intindihin mo. At yung attitude na yan, napapansin ng mga babae. Kasi yung lalaking hindi judgmental, yan yung lalaking safe kasama. Yan yung lalaking pwede mo ikwento ang lahat without fear na i-judge ka niya. At yung safety na yan, yan yung foundation ng attraction. Kasi ang babae, hindi sila gumagawa ng decision based on logic lang. Ginagawa nila based on feeling. At yung feeling na safe ka kasama, yan yung attractive. Sign number 5, nangangalaga ka sa sarili mo. Ito yung practical sign. Naliligo ka ba araw-araw? Nagtitoothbrush ka ba? Nagdi-deodorant ka ba? Malinis ba yung damit mo? Komportable ba yung sapatos mo? Basic things, pero maraming lalaki hindi nila ginagawa. At yan yung problema. Ang self-care, hindi yan vanity. Yan ay respect sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo. Pag nangangalaga ka sa sarili mo, pinapakita mo na value mo ang sarili mo. At pag value mo ang sarili mo, alam ng iba na may value ka. Morning routine, ligo, toothbrush, deodorant. Linisin ang kuko, suklayin ang buhok, magsuot ng malinis na damit. Evening routine, ligo ulit kung kailangan, toothbrush. Skincare kung meron, matulog ng maaga para fresh ka bukas. Simple things, pero consistent ka ba? Kasi yung lalaking nangangalaga sa sarili niya, yan yung lalaking may discipline. Yan yung lalaking marunong mag-prioritize. Yan yung lalaking marunong mag-respect sa sarili. At yan yung attractive. Hindi ka kailangan maging model. Hindi ka kailangan maging gwapo. Ang kailangan lang, linis at presentable. Yan lang. Pero yan palang malaking difference na yan. Pero heto yung danger zone. Pag narinig mo ang mga signs na yan, pag na-realize mo na meron ka pala niyan, madaling matrap sa ego. Madaling isipin, kaya pala may nagkakagusto sa akin. Kasi attractive pala ako. At pag nangyari yan, pag nag-inflate yung ego mo, dun ka mawawala ng attraction. Kasi yung attractive sa'yo, hindi yung idea na attractive ka. Yung attractive sa'yo ay yung pagiging humble mo. Yung pagiging grounded mo. Yung pagiging authentic mo.
Pag nag-ego ka, mawawala yan. Ang ego, yan yung silent killer ng attraction. Yung lalaking feeling niya superior dahil may nagkakagusto sa kanya, yan yung nawawalan ng nagkakagusto sa kanya. Yung lalaking feeling niya entitled sa attention dahil attractive siya, yan yung nawawalan ng genuine attention. Yung lalaking nag-iba ng treatment sa babae based on kung level ba niya o hindi, yan yung pinakawalang class na lalaki. Kaya heto yung warning. Huwag kang magpadala sa ego. May sinabi si Marcus Aurelius, "It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live." Ibig sabihin, ang tunay na problema hindi yung maging invisible or hindi magustuhan. Ang tunay na problema ay hindi ka mabuhay ng authentic. Yung buhay na driven ng ego, yan hindi authentic life. Yan ay buhay na driven ng fear. Fear na mawala yung attention. Fear na mawala yung validation. Fear na mawala yung perception na attractive ka. At yung fear na yan yung nakakasira sa'yo. Kaya tandaan, ang attraction hindi yan achievement. Hindi yan trophy na ikukwento mo sa barkada. Hindi yan validation ng worth mo. Ang attraction ay natural byproduct ng pagiging authentic mo, ng pagiging grounded mo, ng pagiging humble mo. Pag ginawa mong goal ang pagiging attractive, hindi ka magiging attractive. Pag ginawa mong goal ang pagiging better version ng sarili mo, at hindi mo inisip kung attractive ka ba or hindi, dun ka magiging attractive. Ito yung paradox na kailangan mong i-accept. Ang ego gusto niyang mag-control. Gusto niyang mag-dictate kung sino ang dapat mag-like sa'yo. Gusto niyang i-validate yung sarili niya through external means. Pero yung ego-driven life na yan, hindi yan sustainable. Kasi hindi mo kontrolado ang external. Ang kontrolado mo lang ay sarili mo. Kaya heto yung daily practice. Pag napapansin mo na nag-i-inflate yung ego mo, pag napapansin mo na feeling mo superior ka, i-remind mo ang sarili mo. Ako ay tao lang. Hindi ako perfect, marami pa akong kailangang i-improve. Ang attention na natatanggap ko ngayon, hindi yan dahil special ako, yan ay dahil naging authentic ako. At yung authenticity na yan, kailangan kong i-maintain, hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. Ito yung practice ng humility. At yung humility na yan yung ultimate attractive trait. Kasi yung lalaking humble, yan yung lalaking secure sa sarili niya. Yan yung lalaking hindi kailangan ng constant validation. Yan yung lalaking kaya niyang i-celebrate ang success ng iba without feeling threatened. At yan yung type ng lalaki na respetado. Yan yung type ng lalaki na genuinely attractive. Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa character. Ito yung mangyayari pag na-master mo ang principles na to. Una, magiging comfortable ka sa sarili mo. Hindi yung forced comfort, kundi yung genuine comfort na kahit mag-isa ka, okay ka. Pangalawa, magiging confident ka. Hindi yung arrogant confidence, kundi yung quiet confidence na hindi mo kailangan ipakita pero nararamdaman ng mga tao. Pangatlo, magiging peaceful ka. Hindi yung forced peace na pinipilit mong maging positive kahit hindi ka okay. Kundi yung genuine peace na kahit may problems ka, hindi ka nagpipanik. At yan yung ultimate result ng self-mastery. Inner peace. Hindi yung peace na walang problema, kundi yung peace na kahit may problema, kaya mo. At yung peace na yan yung nakikita ng mga babae. Kasi yung lalaking may inner peace, yan yung lalaking stable. Yan yung lalaking hindi nagpapapanik pag may crisis. Yan yung lalaking kaya mong kasama sa mahirap na sitwasyon. At yan yung attractive. Pero heto pa yung mas important result. Magiging aligned ka sa sarili mo. Yung actions mo aligned sa values mo. Yung words mo aligned sa beliefs mo. Yung life mo aligned sa purpose mo. At yung alignment na yan yung nagbibigay ng genuine fulfillment. Hindi yung temporary high na nakuha mo ng attention, kundi yung lasting satisfaction na alam mong tama yung ginagawa mo. At pag nandyan ka na sa point na yan, hindi mo na kailangan ng validation ng iba. Kasi may validation ka na from yourself. At yung self-validation na yan yung foundation ng long-term happiness. Kasi ang happiness na dependent sa external, yan ay temporary. Yung happiness na nagmula sa internal, yan ay lasting. At yan yung goal. Lasting happiness, lasting peace, lasting fulfillment. Hindi temporary high. Hindi temporary attention. Hindi temporary validation. Kundi yung deep satisfaction na alam mong nasa tamang path ka. At pag nandyan ka na, pag na-achieve mo na yan, hindi mo napapansinin kung attractive ka ba sa mata ng iba. Kasi alam mo nang attractive ka sa mata ng sarili mo. At yan yung pinaka-important. Ngayon pag-usapan natin yung mas malalim na layer ng attraction. Bakit ba talaga attracted ang mga babae sa certain types ng lalaki?
Ito yung hindi sinasabi ng karamihan ng dating advice. Ito yung nasa beneath ng surface level observations. Ang babae, biologically programmed sila na maghanap ng security. Hindi lang financial security, kundi emotional security, psychological security, spiritual security. Ang tanong, paano mo mapapakita na may security na yan sa'yo? Hindi through bragging, hindi through flexing, kundi through consistency. Yung lalaking consistent sa actions niya, yung lalaking consistent sa words niya, yung lalaking consistent sa treatment niya sa iba, yan yung lalaking secure. Yan yung lalaking safe. At yung safety na yan, yan yung foundation ng attraction. Kasi ang babae, hindi sila nag-i-invest ng emotion sa lalaking unpredictable. Hindi sila nag-i-invest sa lalaking unstable. Hindi sila nag-i-invest sa lalaking hindi reliable. Kaya kung gusto mong maging attractive, tandaan, consistency is key. Consistent ka ba sa self-care mo? Consistent ka ba sa boundaries mo? Consistent ka ba sa values mo? Pag hindi, problema yan. Kasi yung inconsistency, yan ay sign ng internal conflict. Yan ay sign na hindi ka aligned sa sarili mo. Yan ay sign na hindi mo pa na-master ang sarili mo. At yung lack of self-mastery na yan, nararamdaman ng mga babae. Hindi nila masasabi kung bakit, pero may something off. May something unstable. At yung instability na yan, yan yung red flag para sa kanila. Kaya ang self-mastery, hindi yan optional. Yan ay necessary kung gusto mong maging genuinely attractive. Alam mo ba na ang attraction, hindi lang emotional? May biological component din yan. Ang babae, attracted sila sa lalaking may high mate value. Pero ang mate value, hindi yan about pera o itsura lang. Yan ay combination ng Physical health, kaya mo bang mag-provide at mag-protect? Mental stability, kaya mo bang mag-decide ng maayos? Emotional maturity, kaya mo bang mag-handle ng stress? Social intelligence, marunong ka bang makisama at mag-navigate ng relationships? At yung 4 factors na yan, hindi mo makukuha through shortcuts. Hindi mo makukuha through pretending. Makukuha mo lang yan through actual development, through actual growth, through actual self-mastery. Kaya yung mga lalaking nag-i-invest sa sarili nila, hindi para sa iba kundi para sa sarili nila, yan yung mga lalaking naturally attractive. Kasi yung investment na yan nakikita, nararamdaman, na-appreciate. May narinig ka na ba ng concept ng energy? Hindi yung mystical energy, kundi yung actual vibe na dala mo pag pumasok ka sa room. Yung lalaking insecure, may dalang heavy energy. Parang may cloud sa paligid niya. Nararamdaman mo yung tension. Yung lalaking confident, may dalang light energy. Parang comfortable ka sa paligid niya. Nararamdaman mo yung peace. At yung energy na yan, hindi yan acting. Hindi yan pretending. Yan ay reflection ng internal state mo. Pag maayos ang loob mo, maayos ang energy mo. Pag gulo ang loob mo, gulo ang energy mo. Simple as that. Kaya kung gusto mong maging attractive, ayusin mo muna ang loob mo. Ayusin mo yung internal state mo. At paano mo gagawin yan? Through daily practices na napag-usapan natin. Through consistency, through discipline, through self-awareness. Alam mo yung pinaka-attractive na lalaki, hindi yung walang problema, hindi yung perfect, kundi yung may pinagdaanan. Pero hindi siya na-define ng pinagdaanan niya. Yung lalaking may scars pero hindi bitter. Yung lalaking na-reject na pero hindi naging cynical. Yung lalaking nahirapan pero hindi naging victim. Yan yung lalaking may depth. Yan yung lalaking interesting. Yan yung lalaking may story to tell. Kasi ang pain pag na-process mo ng maayos, nagiging wisdom yan. Ang failure, pag na-process mo ng maayos, nagiging lesson yan. Ang heartbreak, pag na-process mo ng maayos, nagiging strength yan. Pero maraming lalaki, hindi nila napiprocess yung pain nila. Kaya nakastuck sila. Kaya bitter sila. Kaya hindi sila umuusad. At yung stagnation na yan nararamdaman ng mga babae. Kaya kung may pain ka, don't run from it. Process it. Learn from it. Grow from it. Kasi yung growth na yan, yan yung magpapaganda sa character mo. Yan yung magpapalalim sa personality mo. At yan yung makikita ng mga babae na may substance. Yung lalaking walang purpose, yan yung lalaking walang direction. Yung lalaking walang direksyon, yan yung lalaking clingy. Kasi walang sariling mundo. Yung lalaking walang sariling mundo, yan yung lalaking nakaka-suffocate kasama. Pero yung lalaking may purpose, yan yung lalaking may sariling orbit. Yan yung lalaking may sariling gravity. At yung lalaking ganon, hindi siya clingy. Hindi siya needy. Hindi siya dependent. At yan yung attractive. Kasi ang babae, ayaw nila ng lalaking dependent sa kanila para sa happiness.
Gusto nila ng lalaking independent, pero choosing to share his life with them. Yung difference na yan, malaki yan. So tanungin mo ang sarili mo, may purpose ka ba? Hindi kailangan na world-changing purpose. Pwedeng simple lang. Maging good provider sa family, mag-build ng sustainable business, maging expert sa craft mo, mag-contribute sa community, maging healthy at strong. Kahit ano, basta may direction ka. Basta may goal ka, basta alam mo kung saan ka papunta. At pag meron ka nun, automatic na attractive ka na. Alam mo yung lalaking present, hindi yung lalaking nandun lang physically, pero mentally wala. Kundi yung lalaking pagkausap mo, nakikinig talaga. Pagkasama mo, nandun talaga. Yan yung lalaking present. At yan yung rare ngayong panahon ng social media at distractions. Karamihan ng mga tao kahit kausap mo nakatingin sa phone. Kahit kasama mo iniisip yung ibang bagay. Pero yung lalaking marunong mag-present, yan yung lalaking nag-stand out. Kasi yung presence, yan ay form ng respect. Yan ay form ng care, yan ay form ng love. At yung respect, care at love na yan, nararamdaman ng mga babae. Pagkausap mo ang tao, put down your phone. Tumingin sa mata, makinig ng totoo. Pagkasama mo ang tao, wag mag-isip ng ibang bagay. Be there fully. Simple, pero powerful. Kasi yung practice ng presence na yan, yan ay practice ng mindfulness, yan ay practice ng being human. At yung humanity na yan, yan yung pinaka-attractive trait of all. Takot ka ba ma-reject? Normal yan. Lahat ng tao takot ma-reject. Pero heto yung kailangan mong intindihin. Rejection is not about you. Pag may nag-reject sa'yo, hindi yan dahil kulang ka. Hindi yan dahil pangit ka. Hindi yan dahil walang kwenta ka. Yan ay dahil hindi lang kayo compatible. Yan ay dahil hindi aligned yung gusto niya sa ikaw. Yan ay dahil may iba siyang preference. And that's okay. Kasi hindi mo naman kailangan na gumusto lahat sa'yo. Hindi mo naman goal na universal appeal. Ang goal mo lang ay maging authentic version ng sarili mo. At hayaan yung mga taong compatible sa'yo na mag-gravitate towards you. Yung iba na hindi compatible, let them go. Walang masama doon. Kasi pag pinilit mo yung incompatible relationship, mas masakit yon in the long run. Mas mabuti na ma-reject early on, kaysa mag-invest ka ng time at emotions sa taong hindi para sa'yo. So wag kang takot ma-reject. Accept it as part of the process. Kasi ang rejection, hindi yan failure. Yan ay redirection. Yan ay protection. Yan ay part ng path towards yung taong truly meant for you. May misconception ang karamihan ng mga lalaki. Akala nila, para maging attractive, kailangan lagi kang strong. Kailangan lagi kang stoic. Kailangan hindi ka dapat mag-show ng emotions. Pero yan yung toxic masculinity. Ang healthy masculinity, may balance. May strength pero may vulnerability din. Yung lalaking kaya mag-admit na nahihirapan siya. Yung lalaking kaya mag-share ng fears niya. Yung lalaking kaya umiyak pag kailangan. Yan yung lalaking emotionally mature. Yan yung lalaking secure sa masculinity niya. Kasi ang true strength, hindi yan yung never breaking. Ang true strength ay yung ability to break tapos bumangon ulit. At yung vulnerability na yan, hindi yan weakness, yan ay courage. Kasi mas kailangan ng courage para mag-open up kaysa mag-pretend na okay ka lang. At yung courage na yan na-appreciate ng mga babae. Kasi yung vulnerability mo, yan ay sign na kaya mong mag-connect on a deeper level. Yan ay sign na hindi ka robot. Yan ay sign na tunay kang tao. At yung authenticity na yan, yan yung nakaka-create ng genuine connection. Lahat ng sinabi natin, lahat ng principles, lahat ng practices naka-base sa isang foundation, self-love. Hindi yung narcissistic self-love, kundi yung healthy self-love na kinikilala mo ang worth mo, pero kinikilala mo rin ang room for growth mo. Yung self-love na yan, hindi yan instant, hindi yan overnight. Yan ay process. Process ng pag-accept sa sarili mo. Process ng pag-forgive sa sarili mo. Process ng pag-respect sa sarili mo. At yung process na yan, hindi yan linear. May ups and downs, may good days and bad days. Pero yung consistency ng pag-try, yan yung importante. Kasi pag mahal mo ang sarili mo, hindi mo kailangan ng validation ng iba. Pag mahal mo ang sarili mo, hindi mo kailangan mag-pretend. Pag mahal mo ang sarili mo, comfortable ka na sa kung sino ka. At yung comfort na yan yung ultimate attractive trait. Kasi yung lalaking mahal ang sarili niya, yan yung lalaking marunong magmahal ng iba ng tama. Yan yung lalaking hindi possessive, hindi controlling, hindi manipulative, kundi yung lalaking supportive, respectful, understanding. At yan yung type ng lalaki na hinahanap ng mga babae na mature. Pag nag-invest ka sa sarili mo, ito yung mangyayari. Magiging clear yung purpose mo. Hindi na confused, hindi na lost. Alam mo na kung saan ka papunta at bakit.
At yung clarity na yan ay magnet. Yan ay attractive kasi nag-i-inspire yan ng confidence at direction. Hindi ka na basta-basta maa-affect ng external circumstances. Hindi ka na nagpapanik sa small things. Hindi ka na nawawalan ng control pag may problema. Kasi developed mo na yung emotional regulation mo. Developed mo na yung ability mo na mag-respond instead of react. At yung stability na yan yung safe space para sa relationship. Hindi na yung confidence na pinipilit. Hindi na yung confidence na fake, kundi yung confidence na natural lang kasi alam mo na kung sino ka at okay ka na dun. At yung authentic confidence na yan, walang match yan. Yan yung type ng confidence na hindi nakaka-intimidate. Yan yung type ng confidence na nag-i-inspire. Pag authentic ka, yung mga taong mag-gravitate sa'yo ay yung mga taong compatible talaga sa'yo. Hindi na yung surface level connections. Hindi na yung transactional relationships, kundi yung deep connections na based on mutual respect, mutual understanding, mutual growth. At yung quality ng connections na yan yung nagbibigay ng fulfillment. Ito yung ultimate result. Ito yung goal ng lahat ng practices na sinabi natin. Inner peace. Yung peace na kahit ano pang mangyari sa external world mo, may solid foundation ka sa loob mo. Yung peace na hindi dependent sa circumstances. Yung peace na nanggagaling sa pag-align mo sa values mo. At yung peace na yan yung pinaka-attractive trait of all. Kasi yung lalaking may inner peace, yan yung lalaking kaya mong kasama sa lahat ng bagay. Yan yung lalaking hindi burden. Yan yung lalaking blessing. Salamat sa panonood.